beloved Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong Marcos ay walang tigil po, sa kakatulong at kagagawa ng magagandang gawain para ho pakinabangan ng taong bayan at mamamayang Pilipino. Pero ang ibalan, katulad nga ho ng nabanggit natin, na si Leandro Lebiste ay walang ibang ginawa ito kundi umagaw ng eksena. Magbida-bida. Hihilahin ang iba, ihilahin niya pababa ang iba para umangat siya. Style talaga netong si Lebiste yan, ano? Bakla ba yan? Bakla ba, mga kababayan? Eto na. Naaw! Ayan, mga kababayan ko, Malacondo na disenteng pabahay. Grabe ka, PBBM. Sa mga hindi ho nakakalam, yung pong mga pabahay, yung mga disente na pabahay, hindi ho katulad ng mga proyekto ni Digong noon na walang natapos kung hindi iniwan ng nakatiwangwang yung pong mga pabahay niya na proyekto, ano? Ang kay Pangulong Bongbong, mga kababayan, napakarami na hong natapos. At yung iba po ay tuloy-tuloy pa ho yung pong ginagawa na bibigay sa ating mga kababayan para magkaroon ng disenteng tahanan. Ito po, Malacondo na disenteng pabahay. Handog po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kamukha ko at idol natin. Wala pong iba kundi si Manong Bongit. Ito na nga, sample ho sa mga proyekto na pinagkakaabalahan ho ngayon ng Pangulo. Mga kababayan, pilit ho na ibinababa dahil hindi mapantayan. Pilit sinisiraan dahil hindi kayang tapatan. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Kaya ho sinisiraan. Sabi pa ng mga DDS, AI yan, AI ho yan. Huwag kayong maniwala sa mga bangag, AI lang yung pinapakita ng mga pabahay. Sabi pa ng ibang mga bobong mga DDS. Paano naman nagawa yan ng ganyang kabilis lang? Hindi totoo yan. Hindi kayang gawin yan ng ganyang kabilis. Ang tatanga ng mga DDS, ano? Sabi ng mga DDS, hindi totoo yan. Ang bilis-bilis naman. Maniwala kayo dyan. AI lang yan. Alam mo naman ng kampo ng ni Marcos, puro fake news. Grabe, no? Yung totoo, ayaw paniwalaan. Yung fake news na lagi na pinapalabas ng mga DDS, yun ang pinapaniwalaan nila. Diba? Hot Pinoy in call. Nako, call boy? Laila Rapanan, Grabe, Jason Permin. Josepa Oliva Lopez. Di ba? Bakit kaya sila ganun? Ito buhay na buhay. Totoong-totoo. Ayaw pa niwalaan. Hindi nila puntahan, Samantala, yung mga fake news, yun ang kanilang pinaniniwalaan. Amalia Yumol. Panoorin natin. Ayan, mga kababayan ko. Yan po ang, matatagpuan po, yan po sa Nueva Ecija. Sa Maypalayan, Nueva Ecija, Township, Nueva Ecija. Grabe, ang ganda ho, mga kababayan. Kita nyo naman, dinaig pa ho yung mga condominium dito sa Kamaynilaan. Ang ganda. Ayan, buhay na buhay ang Pangulo, naglalakad. Di ba naman kayo mga tanga, putang ina nyo talaga. Ang tatanga nyo kasi, putang ina nyo. No? Grabe sila. Ayan na, ayan, ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na. Ayan, yan, Ayan, ang Pangulong Bongbong Marcos. In-inspeksyon at kinamusta po ang ating mga kababayan. Ayan na, mga kababayan, Ayan, Diba, mga kababayan? Inaaktuhan ho ng Pangulo. Iyon,
Gwapong-gwapo pa rin at makisig pa rin ang Pangulong Bongbong, kamukha ko. Opo, ayan. Oo. Yung pong mga residente dyan, mga kababayan, mga residente, nagpa-picture. Ayan po, ang mga beneficiary ng ating bagong-bagong pagawang kondominyo. Oo, bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo naman mga kababayan ko. Ayan. Ganda, no? Ayan, no, mga kababayan, no? Ayan, no? Ganda, Palayan, Nueva Ecija, mga kababayan. Yan po, ilang palapag po yan. Mayroon pong basketball court, mayroon pong swimming pool, mayroon pong tennis court, mayroon pong track and field oval, at mayroon pong football court. At syempre hindi mawawala ang food court. Mga kababayan, grabe si Pangulo, no? Kinamusta mga kababayan ng mga taga Nueva Ecija. Ganda. Ayan, yung mga tao, may bago na silang tahanan na disente. Grabe, no? Yan, mga kababayan ng Pangulo. Ngayon, kahapon nandoon ng Pangulo sa may Batangas. Dito na nangyari ang karumal-dumal na plano ni Lebiste. Siniraan po ng siniraan. Ito pong si Vilma Santos sa proyekto ni Pangulo. Ang ginawa po ay pinigil. Tanggalin muna natin to. At ilagay natin to. Mukha ng mga politik. Ayan, mga kababayan, makapal ang mukha mong hayop ka, putang ina mo. Eto na mga kababayan, itong putang inan to, ito makapal ang mukha. Kung kayo ay mahina-hina, malilin lang kayo nito. DDS to ganito nangyari mga kababayan ko. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay meron pong programa. Programa mga kababayan po para sa mga kababayan natin sa Batangas. Lahat po mga kababayan ng barangay ay imbitado. Pinapalabas po netong putang inan to na hindi daw inimbitahan at pinigilan daw yung iba na humigit kumulang 80 na barangay. Ang hindi po pinadalo ni Vilma Santos daw, pero siya ang may kagagawan. Nakuha nyo mga kababayan ko? Siya ang gumawa ng paraan, pinigilan niya yung pong mga barangay kapitan na dumalo para kunin yung ayuda galing po kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ang ginawa nito, nakahanda na po yung resolution, nagbida-bida. Hindi niya pinapunta, palalabasin, na hindi pinapunta ni Vilma Santos, para sirain. Alam niyo naman ang Vilma Santos, ang asawa ang ating Executive Secretary, Ralph Recto. Para sirain itong mag-asawa, gumawa ng eksena, gumawa ng intriga. Ginamit pa yung mga kapitan dyan po sa Batangas. Yung inyong kongresista. Abay, eto'y sobrang gulang talaga. Diba? Lovely Dominguez, Dennis Pascua. So, eto na Abay, matindi. Boss Mike, ang bata niyan, naging magnanakaw. Siguro, mana sa ina. O mana sa ama. Either sa dalawa o parehas sila. Yeah? So, eto na mga kababayan. Ang nangyari, abay pinapalabas niya na ang may kasalanan ay si Vilma Santos. Nagtanim ng intriga, gumawa ng kwento, tapos gagawa ng solusyon niya para magbida-bida. Nakuha nyo? Gumawa ng intriga. Pasasamain ang Vilma Santos at Ralph Recto. Tapos gagawa ng solusyon kunyari. Siya na rin mismo ang lumikha na problema para maging bida. Laway-laway lang, di ba? Parang ganyan din yung ginawa niya noon Ginawa niya noon saan? Mga kababayan ko, ginawa niya noon sa pagkuha niya ng yung solar ba? Di ba? Yung prangkisa ng solar na binenta niya na kumita siya ng limpak-limpak, bilyon-bilyon.
Ganon, laway-laway lang. O, pakinggan natin. ko na pinipigil Ah, ang kapal ng muka ng mga politiko na pinipigil ang pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa. kita niya. Si President Marcos Ah. ay nasa Batangas City ngayon Ah, para magbigay ng 200,000 pesos Aha. para sa bawat barangay. o, kita niyo mga kababayan ko, ha? At least alam nyo, kayong mga putang inang DDS kayo. Alam nyo na maraming ginagawa si Manong Bongbong namin. Ayan, galing na mismo kay Libiste. Oh, kaya nga sinasamantala niya eh. Bakit? Mga kababayan ko, pakinggan natin yung karugtong. Pero hindi niya alam, at least 84 barangays Ah. ng Batangas ang Ang- hindi inimbitahan. Kita nyo mga kababayan ko? 84 daw na barangay ang hindi daw inimbitahan. Eh paano mga kababayan? Siya naman ang may gawa nun. Hindi niya talaga pinapunta. Tapos binibintang niya kay Dilma. Tapos ang nangyari, mga kababayan ko, may resolution agad para daw mapabilis yung pagbibigay ng ayuda. Inagaw na naman niya yung eksena. Inagaw niya na yung eksena, tapos hinila pa si Vilma at si Executive Secretary Ralph Recto para maiangat niya yung sarili niya. Ganon, nakukuha niyo po ba mga kababayan? Yung po yung ginagawa nito. Mga kababayan, yung ano na yan, nako, dami hong nangyaring ganire, oh. Ito, mga kababayan, ayon kay Sara Daroy Adolfo, sino ga ang pumipigil? Siya mga kapitan lumapit sa aming minamahal na Governor Vilma Santos. Wag kang masyadong epal, Barbie. Barbie ka pala eh. Sabi sa'yo ng mga Batanggenyo eh. Tawag sa'yo eh, Barbie. Ayan mga kababayan ng sagot. Wag kang masyadong epal, Barbie. Baka balikan ka ng karma. Ayan na, mga kababayan, karma. Alam mo kung ano ang ginawa mo. Putang ina, yan na. Wag ganyan. I stand by my governor. Marami kaming nagmamahal at ipagtatanggol siya abot ng aming makakaya. Because we know her and we know the truth. Grabe, no, mga kababayan. Kilala namin siya. At alam namin, ang totoo. Grabe, no? Patuloy mong sinisiraan si Executive Secretary Ralph nang walang hangarin kung hindi makapagdala ng biyaya galing national government sa ikakabuti at ikakaunlad ng bawat Batanggenyo. Ano? Nandiyan na ba si AC? AC! Hoy, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating bagong mga kasama, si AC po, Huwag niyong kalimutan yan, mga kababayan. I-subscribe niyo po, ha? Di baling wag na kayong mag-subscribe sa akin, basta makapag-subscribe lang po kayo sa mga tao na mas kailangan nila yung inyong suporta ngayon. Opo mga kababayan ko, ulitin ko ho, mas mahal natin ang iba kaysa sarili natin. Basta para sa bayan, tayo'y susuporta dyan. Mas piliin ang mas nakakarami na mas makakapagbigay ng tulong para makapagpalinaw sa mga naliligaw kaysa yung sarili natin. Ayos ba, AC? Kaya ko nang ipagpalit lahat. Para sa'yo. So, eto na mga kababayan ko. Naku, putang ina talaga to si Libiste. Eto na mga kababayan ko. Sabi rito, ikakabuti at ikakaunlad ng bawat Batanggenyo. Hindi ka din tumitigil sa pagtira sa aming governor na hindi mo kagayang walang iniisip kung hindi ang maglingkod. Kita nyo mga kababayan ko? Eto palang si Vilma Santos walang ginawa kundi maglingkod ng maglingkod eh. Kaya pala mahal na mahal yan eh.
Oo ha, kaya pala walang manalo-nalo na kandidato kay Vilma Santos kasi ho, mga kababayan, sobra. Sobra maglingkod mga kababayan, ano? Para saan ang paninira mo? Sabi rito, para sa pangarap mong maging susunod na gobernador? Pangarap pala ni Libiste maging gobernador. Ang dumi ng politika mo, Barbie. Bakla ba si Libiste? Si Leandro Libiste? Bakla ba, bading? Sumusubo? Kasi tawag sa kanya, Barbie. Ano ba, chumucho pa? Nagtatanong lang ho ako, mga kababayan, kasi ang mga bakla, di ba? Parang si Baste, di ba? Sumusubo ng burat. Tao pa ko ha! No? Ganun ba yun? Ako nagtatanong lang nagtatanong ba? Oo, meron pa nga yun, nagbabasketball mga kababayan Pumipitik yung daliri tsaka puwet. Di ba no? Eto na mga kababayan. You can change the narrative but we have the, truth. Behind us. Grabe mga kababayan, Hindi lang ho yan, mga kababayan ko. Sama ng ugali, no? Grabe, no, naninira. Eto pa. Mga kababayan, hindi ko na ho ipapakita kung sino ho yung nag-message sa akin, Sabi rito ng nag-mensahe sa akin, isa pong kasinungalingan. Ayan mga kababayan, sabi ko sa inyo pag natutulog ako, marami talaga yung mga dumadalaw sa panaginip ko. Ito, isa pang patotoo. Isa pong kasinungalingan ang pahayag ni Congressman Leandro Libiste na ako ay may sinabihan na hindi sila po pwedeng makakuha ng CSCPF program ng Pangulo dahil tampo. Dahil sa tampo. Kita nyo mga kababayan, dahil daw sa tampo, hindi daw totoo yun. Tampo. Si Governor Vilma Santos Recto. Ang katotohanan dito ay may mga kapitan mula sa unang distrito, siguro sa distrito ni Leandro ito. Ang katotohanan dito ay may mga kapitan mula sa unang distrito ang humingi ng paumanhin dahil sila makakapunta. Kita nyo, dahil di daw sila makakapunta. Ang katotohanan dito ay may mga kapitan mula sa unang distrito ang humingi ng paumanhin dahil di sila makakapunta. Dahil sila ay tinigilan at tinakot dumalo. Kita nyo mga kababayan ko? Kita nyo? Chris Ulo, baka gusto mong ilabas ko yung GC natin, Umamin ka na, Chris Ulo, I love you ka pa. Mga kababayan ko. AC, si Ulo. Yan si Ulo, yun yung naninira kay Isko, Pero hindi na lang, okay na raw kasi nanalo na si Isko, kaya Isko na siya. Aamin na daw si Chris Ulo. Hindi naman niya daw gusto talaga yung ginagawa na niya yun Hindi niya naman daw talaga gustong siraan si Isko Ayan huy, mahal ko yan si Isko. Sabihin mo na totoo. Sabihin mo, hindi mo naman talaga gustong siraan. Kaya lang kamo, minsan meron kang hindi matanggihan. Pista daw kayo pista kayo ni AC tigil niya, magkaisa na lang tayo. Eto na mga kababayan. Hayop talaga Leandro to napakasama. Ito yung sinasabi ko na pinipigilan
ang mga kabarangay kapitan para makakuha ng ayuda. Ano po? Tinatakot pa ni Leandro Lebiste, mga kababayan ko. Gumagawa ng intriga, tapos po mga kababayan, Joyang, bigla gagawa ng eksena para mapaangat niya yung sarili niya. Hayop talaga, asot. Ibang klase, no? Ibang klase, no? Mahal ko yan si AC. Nanonood ako dyan. Oy! Yan ang gusto ko sa'yo. Eto na, mga kababayan ko. Balikan natin to. Ang katotohanan, dito na tayo sa ang katotohanan, ha? Ang katotohanan dito ay may mga kapitan mula sa unang distrito ang humingi na ng paumanhin. Dahil sila, dahil di sila makakapunta, dahil sila ay pinipigilan at tinakot dumalo ng kanilang congressman lingid sa kaalaman ni Kong Leandro Lebiste. Kahit sila ay pinigilang dumalo, tumulong pa din po ang opisina natin upang maproseso ang kanilang mga dokumento sa opisina ng ating Pangulo. Okay ba? Okay ba yung mga source natin? Ha? Ano, Ason? Ano, AC, okay ba yung mga source? Ano, Lovely Dominguez o Olive Macapagal? Nakikita nyo ba yung mga source natin? Matindi yan. Kita nyo mga kababayan ko, kahit ganun pa man, binigyan pa rin at inayos pa rin para makapagbigay ang opisina ng Pangulo ng tulong sa kanila. Ako po ay nakikiusap na sana po huwag ipitin o huwag gamitin sa pamumulitika ang mga kapwa kong kapitan. So maliwanag na ho siguro, mga kababayan, kung sino yung nag-message sa akin. Kapitan ho, isa ho sa kapitan na ginipit, pinigilan ni Leandro Lebiste. Walang yaka talaga, kita mo yung mga pinigilan mo. Ayan mga kababayan, maliwanag. Pinipigilan niya ho yung mga kapitan na wag dumalo diyan po sa sinasagawa na pagtulong sa event ni Pangulo na matulungan ang mga Batanggenyo. Ang Pangulo walang sisinuhin, kalaban o kakampi. Basta lahat mabigyan ng tulong. Pero ho, etong si Lebiste, mga kababayan ko, ito po siya mismo ayon sa ating source na isang kapitan diyan po sa may Batangas. Ayan mga kababayan. Ayon po yan sa source natin na isang kapitan sa Batangas ay hindi po totoo. Yun pong kanyang sinasabi. Yun po ay kanyang gawain na magbida-bida, manira ng kapwa, gagawa ng intriga para nang sa ganon. Kilala mo ba ito? Valdez Violeta ang nag-message sa akin. Nang sa ganon, magkaroon ng ng picture yung kanyang sarili. Ayop ka talagang, dami mo nang dinugas. Dami nang dinugas nito Biruin mo, pati ba naman bigas? Abay, epal ka pang hayop ka. Diba? Siya ang bumida. Ito na. Kapitan, sinabihan ng presidente ng Liga ng Barangays ng Batangas na hindi sila kasama dahil nagtatampo raw sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. Kita nyo mga kababayan tinama na ho ng kapitan na mali daw yung sinasabi niya na may tampo. Yung kapitan o nagtatambo si Governor Vilma Santos. Mali po! Siya lang po ang may gawa. Siya rin ang may gawa ng script. Siya rin ang may gawa ng mga kung ano-anong kwento para manira nga po diyan po sa Batangas. Sirain yung pong pamamaraan ng pagtulong ng Pangulo sa inisyatibo ni Vilma Santos Recto at ni Executive Secretary Ralph Recto mismo. Kita nyo ho mga kababayan walang ya talaga to.
Napakawalang ya, di ba? Siguro naman hindi ito alam ni President Marcos. Walang alam yan dahil ang alam ni Pangulo, tumulong lang ng tumulong, gago. Huwag mo sabihing mayaman ka, mayaman mo, galing sa nakaw mo. Buong angkan ho nito di ba, politiko? Baka lahat ng kayamanan ng mga to, galing sa mga nakaw nila di ba? Tayo ho, mga kababayan, dugot, pawis, talagang pinaghirapan ng gusto. Kung ano man yung meron tayo ngayon, mga kababayan, yan po ay dahil po talaga sa hirap. Hirap, dugo, pawis, puyat, kilos ng katawan, pagod na pagod ako. Ikaw ba naman, ang katawang lupa mo, di ba? Ialay mo kung kani-kanino. Diba? Diba, no, mga kababayan, no? Tuloy! Siya ang nasisira dito. Siya ang nasisira. Style mo, bulok. Kala mo kasi hindi mabibisto? Akala kasi niya, hindi mabibisto yung mga style niya na yan. Bibida-bida ka pa kasi. Ngayon, ano nangyari? Back to you, di ba? Kasi ang pangako ay galing sa kanya na bawat barangay makikinabang at hindi ito natutupad ngayong araw. Ang galing nito gumawa ng kwento, no? Kita nyo, mga kababayan, si Cabral. Di ba? Kaya nga nagpakamatay yun dahil dito Ginawan din ng kwento. Ang daming kwento, wala pa namang kwenta. Lagi yan, tama ka, Alicia Duran, laging palang putang inang yan. Ayaw kong banggitin kasi kakilala ng mga tita ko doon. Yung nag-message sa akin. Basta siya na yun, okay na yun kung kilala mo yun. Ngayon, ikaw, Valdez Violeta. Naniniwala ka ba kay Libiste? Ikaw, kung kilala mo yung kausap ko na nagmensahe na hindi pala totoo, yung pong mga sinasabi na itong hayop na to, mga kababayan, alam mo na, di ba? Sige, tuloy. Ngayon, naiparating namin ito sa Malacanang at sinabi nila na ihahabol nila ang 200... Nila? Ang ihabol nila? Ang Bida-bida ang putang ina. Hoy, tama na! Walang katotohanan niya sinasabi mo. Puro ka lang payabang para sa mga taga-Batangas. Mga taga-Batangas, huwag kayong maniniwala din Bakit? Diyos ko. Sobrang kasinungalingan daig pa si Duterte. Ganit aray. Siya, tinamaan ng lintik. Lahat ay gagawin mapansin lang at maiangat ang sarili. Kaya alam nyo, mga kababayan, sa mga taga Batangas, tandaan nyo ang pagmumukha ni Re. Ang mukhang are ay dapat sa basurahan nilalagay. Hindi ho yung pangalan nasa balota. Grabe to si Lipiste talaga, no? Eto na ho, para hindi na ho tayo tumagal. Eto na nga ho, balikan na natin. Ito yung sinasabi niya. Mga kababayan. Anak ko, Diyos ko po. Ito na. Ito pa, meron pa, mga kababayan. Sabi, good morning po, ma'am. Ako ay humihingi ng paumanhin sapagkat kami po, mga kapitan, ay pinigilan ng aming mayor at ng aming congressman na huwag pumunta. Kaya po masakit po para sa amin. Wala lang po kaming magawa. Kaya pa ulit-ulit ko po, humihingi ng paumanhin. Maraming salamat po sa inyong pangunawa sa aming mga kapitan. Kita nyo yung mga kapitan na binabanggit Delia sa Coco, ay Malayco, ni Libiste, Michelle Reyes. Iba mga kababayan Kita nyo? Kita nyo?
Yung mga kapitan na ginagamit niya na di umano ay may tampo si Vilma, hindi naman pala. Humihingi ng kapatawaran ang mga kapitan. Marami po ito. Oo, 80, humigit kumulang 80 kapitan ang ginamit netong si Libiste. Oo. Diba? Oh, sabi rito, good morning po, ma'am. Ako ay humihingi ng paumansin sapagkat kami po, mga kapitan, marami. Diba? Oh, humingi ng paumansin sapagkat kami po, mga kapitan, ay pinigilan ng aming mayor at congressman. Tapos ano pa? Na huwag pumunta. Sabing ganon. Na huwag pumunta. DDS pala yan huwag pumunta. Kaya po masakit po para sa amin. Wala lang po kaming magawa. Kaya paulit ko po, humihingi ng paumanhin. Marami pong salamat sa inyong pangunawa sa aming mga kapitan. Marami po sila. Maraming biniktima si Leandro Libiste na mga kapitan. Para nga hindi palabasin na hindi sang-ayon kay Vilma Santos yung mga kapitan dahil nga daw po inaaway o namimili lang daw po si Vilma Santos. Yun naman pala mga kababayan ko, kagagawan niya naman. Ito naman, isa pong kasinungalingan ang pahayag ni Congressman Leandro Libiste na ako ay may sinabihan na hindi sila po pwedeng makakuha ng SCFC, SCPF program ng Pangulo dahil sa tampo. Si Governor Vilma Santos Recto. Pinapalabas ho ni Libiste na nagtatampo si Vilma Santos sa mga kapitan. Ang katotohanan, dito ay may mga kapitan mula sa unang distrito ang humingi na ng paumanhin dahil di sila makakapunta. Dahil sila ay pinigilan at tinakot na dumalo ng kanilang congressman. Lingid sa kalaman ni Kong Leandro Libiste, kahit sila ay pinigilang dumalo, tumulong pa din po ang opisina natin upang maproseso ang kanilang mga dokumento sa opisina ng ating Pangulo. Ako po ay nakikiusap na sana po huwag ipitin o gamitin sa pamumulitika ang mga kapwa kong kapitan. Sino ang gumagamit? Ang putang inang Libiste na yan. Nakita nyo? Kung gaano kagago yung hayop na yan? Alam nyo na mga kababayan, mahaba-haba na ho yung binigay ko dyan. Our beloved Boss Mike Cervera.